Dun po sa ako. nabalitaan kong Yes, nang-aapi Uy! sa'yo, don't mind them because success is the best revenge. Noong mismong araw ng pagbisita ni Chris Aquino sa Itbulaga, hindi inaasahan ng marami na mauuwi ito sa isang seryoso, emosyonal, at matapang na mensahe na direktang tumama sa mga bashers ng batang TV host na si Riza May Dizon. Malinaw na may dahilan kung bakit nagsalita si Chris Aquino, bilang isang ina, bilang isang public figure na matagal ng biktima ng panghuhusga, at bilang isang taong hindi kailanman nanahimik kapag may batang inaapi. Sa pagbisita ni Chris sa Itbulaga, masaya ang simula. Mainit ang pagtanggap ng mga dabarkads, puno ng palakpakan ang studio, at halata ang saya ni Riza May nang makita ang tinaguriang Queen of All Media. Bata pa lamang si Riza nang makilala siya ng publiko bilang isang masayahin, inosente, at walang arte na bata. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay ang pagdami rin ng mga mapanirang komento tungkol sa kanyang itsura, pananalita, at kahit sa kanyang personalidad. Sa gitna ng masayang kwentuhan, napunta ang usapan kay Riza. Isang simpleng biro ang nauwi sa seryosong tono nang mabanggit ang mga natatanggap na negatibong komento ng bata sa social media. Dito nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Chris Aquino. Mula sa pagiging palabiro, bigla siyang naging seryoso. Diretsahang sinabi ni Chris na matagal na niyang napapansin ang mga bash na natatanggap ni Riza. Hindi raw ito normal na punalang, ito ay malinaw na pang-aapi. Ayon kay Chris, umabot sa kanya ang panlalait at mga bashers ni Riza May at sinabing, "Don't mind them, because success is the best revenge." Dito ay nag-agree si Riza May na sa halip na patulan niya ang mga nangbabash sa kanya ay mas pinili niya na lang ito na huwag pansinin. Para kay Chris Aquino, hindi kailanman dapat gawing target ng pangungutya ang isang bata, lalo na kung wala naman itong ginagawang masama kundi magtrabaho ng marangal para sa kanyang pamilya. Marami din ang nagsasabi na ang patama ni Chris Aquino ay para kay Kim Cho. Kung matatandaan natin, nilait ni Kim Cho si Riza May Dizon sa It's Showtime at tinawag nga itong Lotus Fit. Nag-viral nga ang video clip na iyon dahil marami din ang nadismaya at nagalit sa inasal ni Kim Cho dahil sa kanyang panlalait kay Riza May Dizon. Wala namang ginawang masama si Riza May kay Kim Cho kaya bakit niya iyon ginawa sa harap pa ng telebisyon na kung saan ay marami ang nakakakita o nakakapanood. Dito bumuhos ang galit ng mga netizen at tinawag na bully si Kim Cho dahil sa kanyang ginawang panghahamak kay Riza May. Si Riza ay hindi basta child star lamang. Isa siyang breadwinner, isang bata na maagang natutong magsikap, at isang halimbawa ng kasipagan at kababaang loob. Kaya't para sa kanya, ang bawat salitang ibinabato laban kay Riza ay hindi lamang insulto sa isang personalidad kundi sa isang inosenteng bata na hindi pa handa sa kalupitan ng mundo. Kahit na hindi pinangalanan ni Chris ang sinumang basher, malinaw ang direksyon ng kanyang mensahe. Kung ang isang tao ay may oras para mang-insulto ng bata, mas may problema iyon kaysa sa bata mismo. Ang social media ay salamin ng pagkatao, kung puro galit at panlalait ang lumalabas, malinaw kung anong klaseng tao ang nasa likod ng screen. Ang nangyaring ito ay nagsilbing paalala sa lahat, ang mga salita ay may bigat. At kapag galing ito sa isang taong may kredibilidad, mas malaki ang epekto. At sa mundo ng social media, minsan sapat na iyon para makapagbigay ng katahimikan sa isang batang karapat-dapat lamang maging masaya.